Archipelago ang ating bansa. Ibig sabihin, napapaligiran tayo ng karagatan. At ang karagatang ito, may mga kwento na naghihintay lang umahon patungo sa ating kamalayan. Ngayong gabi, papasukin natin ang tarian ng isda at alon at ang may pagmamalaking yaman ng sarili nating karagatan. Babalikan natin ang ilang pilas ng kasaysayan na nakalubog sa ilalim ng dagat. Higit sa lahat, palulutangin natin ang mga isyong kinakaharap ng ating mga karagatan at kung paano sa pagkasira nito, tayong mga tao ang higit na apektado. Sabay-sabay natin tuklasin ang mga nakatagong kwento ng karagatan dito sa Sisig! Sa internet, brochures at posters ko lang madalas makita ang Tubataha Reef Natural Park. Diver's paradise daw ito at sa dami na nang napuntahan kong dive sites, dream come true ang makarating dito. Lalo pa ngayong pinag-uusapan na naman ang Tubataha dahil malakas daw ang laban nito na mapabilang sa new 7 Wonders of Nature. Isang oras ang biyahe mula Maynila papuntang Puerto Princesa. Pero bago kami dumiretso sa Tubataha, kailangan muna namin mag-stop over ni Miriam para sa ihahanda naming sorpresa sa mga Marine Rangers, ang mga tagapagbantay ng Tubataha Reef. So ngayon, magluluto tayo ng adobo para sa kanila. At ako naman luluto ko, Master. Sa matahimik fish port kami sumakay ng bangka. 10 oras ang biyahe mula Puerto Princesa hanggang Tubataha Reef sa Cagayan Silio, Palawan. Miriam, magtrabaho ka dyan. Hindi namin namalayan. Nakarating na pala kami sa Tubataha Reef. Good morning! Welcome to Tubataha. Akala ko nung una, pag sinabing Tubataha, may isla. Para, the whole area is Tubataha. Nasa ilalim. Tila walang katapusan ng ulap at dagat, pero nasa ilalim ng karagatan ang tunay na view. Kilala ang Tubataha sa ganda ng kanyang coral reef at life underwater. Pero karapat-dapat nga ba siyang mapabilang sa 7 Wonders of the World? Yan ang sisisiri natin at aalimin kung ano ba ang magic ng Tubataha. Let's go! 1, 2, 3, go! Pagkasisid namin, para kaming nasa ibang mundo. Tinatayang 77,000 hektarya ng karagatan ang sakop ng Tubataha Reef. May 10,000 hektarya ng coral reef at 483 uri ng isda rito. Tulad ng pufferfish o butete, snappers o maya-maya, orange fairy basslets at lobster. First time ko rin makakakita ng live na pating tulad ng white tip shark na ito. Pero bawal hawakan ng mga isda at pawikan sa Tubataha, tulad ng hawksbill turtle na ito. Kaya sinabayan ko na lang sa pag-swimming. Pagkatapos ng first dive, kain muna. Kain tayo. Ayos. Sisisiri naman natin ngayon ang tinatawag nilang Wall Street. Hindi po ito sa New York, kundi dito sa Tubataha.
1993 nang maideklarang World Heritage Site ang Tubataha Reef. Pero mahirap itong puntahan kapag tag-ulan dahil sa lakas ng alon, kaya dinarayo lang ito ng mga turista tuwing Pebrero hanggang Mayo. At kinakailangan ding magbayad ng 3,000 pesos ang bawat turista para sa maintenance fee. Pagkatapos ng aming dive, pumunta naman kami sa ranger stations. Dito nakatira ang mga Marine Rangers. Trabaho nilang protektahan ang Tubataha Reef mula sa mga illegal fisher. Ang kanilang station ang tanging istruktura na pwedeng tapakan ng tao dito sa Tubataha. Gawa ito sa semento para hindi madaling masira ng bagyo. Tubig ulan ang iniinom at pinaliligo ng mga rangers. May lagusan nga sa gilid ng ranger station para dumiretso ang tubig sa drum. May solar panels din sila rito para sa kuryente at may sariling hardin din sila. Hoy! Sibok na yan. May ano pala kayo dito? May pawikan kayo? Paano siya nadayo dito? Pag ganyan pataas yung tubig, pa-high tide siya, pupunta na siya dito sa ilalim ng barracks. Parang manginginain din siya. Everything is about diving. Pagkagat ng dilim, naabutan namin dito ang isa pang masugid na tagapagtangkilik ng Tubataha Reef, si First Daughter Luli Arroyo. Is it worth being nominated and included in the Seven I think Wonders? so. Kasi a lot of people, for instance, they say, go to the Red Sea kasi maganda. Yeah, they have big coral, but they don't have as much marine life as we do. You go naman to Cozumel on the Caribbean side. Meron silang malalaki, pero marami rin tayong sharks dito. So parang we have the best of what is good in other places. At ang main event ng gabi, wow! May birthday kasi may pansit tayo Dahil matagal na kayo hindi daw nakakatim ng karne, pinaghanda namin to para sa inyo. Pumasa kaya sa panlasa ng mga kaibigan nating Rangers ang aming munting handa? Masarap, ma'am. Grabe, sarap. Masarap, ma'am. Sa wakas, nakatikim rin ng karne. Wow! Maya-maya lang, nagpatrol na sa Tubataha Reef ang mga Rangers. Pwede naman natin yung gawin sa umaga. Bakit natin ngayong gabi? Kasi kadalasan sa gabi sila umaatake ng Kaya sa gabi, kami papatrol. GPS o Global Positioning System ang nagsisilbing mata nila sa ganitong mga operasyon. Kinabukasan, ang next target namin ang Sifan Ali at Shark Airport. Isang patingman ang nakapark sa Shark Airport. Libon-libong talakitok naman ang nakasabay naming lumangoy. Para itong dingding ng mga isda sa dami. Meron pang mga dalagang bukid na nakipaglaro sa akin. Ano ang panalong paborito ko talagang video mo or yung itsura mo? Yung pinapalibutan ko ng blue and yellow na fish. Ganda doon, Miriam. Para kang Diyos no, ng mga isda. Parang Shokoy. Shoko yata. Dahil sa yaman ng Tubataha Reef, hindi katakatakang shortlisted ito ngayon sa search for the new 7 Wonders of Nature.
Tubataha holds 90% of all coral species in the Philippines. It's a major breeding ground for fish and corals. It can be said to be the nursery or the mother of all reefs in the country. It needs to be protected and it needs the support of all the Filipinos. Sa namalas naming ganda ng Tubataha Reef, masasabi namin na ang paraiso hindi lamang nasa langit o lupa, nasa puso din ito ng ating karagatan. Last call for Lapos time! Our departure time is 10:30. Kung mga diver ang tatanungin, tiyak na hindi mawawala sa listahan ng mga pinakamagagandang dive destination sa bansa, ang isla ng Malapascua sa Cebu. Pero sa araw na yon, may hindi pangkaraniwang turista ang Malapascua. Dahil ang tunay na sadya nito, hindi para magbakasyon, kundi para gunitain ang isang kagimbal-gimbal na trahedya. October 23, 1988, ganap na alas 10:30 ng umaga, umalis ng North Harbor sa Manila ang MV Doña Marilyn, patungong Tacloban, Leyte. Lula ng tinatayang mahigit 600 pasahero. Sa una, maganda pa raw ang paglalayag nito, pero pagpatak ng alas 4 ng madaling araw kinabukasan, nagsimulang sumama ang panahon, sanhi ng bagyong Unsang. Nang sumikat na ang araw, patuloy pa rin ang paglakas ng mga alon. Dito na nagsimulang kumiling ang barko, pero tuloy pa rin daw ito sa pag-andar. Pagsapit ng tanghali, lalong lumakas ang bagyong Unsang. Ilang sandali lang, namatay na ang makina. At nagsimulang kumiling ang barko. Unti-unti na itong lumulubog patagalin. Alas 2 ng hapon noong October 24, tuluyan ang nilamon ng dagat ang MV Doña Marilyn. Isa sa mga mapapalad na nakaligtas sa sakuna, si Tito Tabukilde. Nabigyan man siya ng pangalawang buhay. Kapalit naman daw nito ay habang buhay na kalungkutan. Nang palubog ang barko, hawak-hawak pa ni Tito ang kanyang anak na si Jennifer. Karga-karga ko siya. Tapos nung yung tumitagilid na yung barko, bumawi kami doon sa bandang taas. Tapos kumakapit ako sa barandillas, karga ko yung anak ko. Tapos nakikita ko lang sila na nag-i-slide na yung mga kasi kumikiling na, nag-i-slide yung mga ibang pasahero. Naiipit na sila doon sa mga bakal. Pero ako, kumakapit lang ako. Hanggang yung barko nag-submerge na, tapos yun na, pinalo na kami ng alon na malaki. Lumubog kami. Tapos doon na kami nagkahiwalay ng anak ko. Isa lang si Jennifer sa halos 400 nasawi. Magpahanggang ngayon, bakas pa rin sa alaala ni Tito ang bawat eksena ng malagim na pangyayari. Oo, dito banda kami lumubog. Pero walang crew na nagsabi sa inyo na emergency na to, kailangan magsuot na ng life vest? Wala. Walang abiso sa inyo? Walang abiso, sigurado ako. So, nagsuot ka ng life vest, nakahanap ka ba ng life vest para kay Jennifer? Oo, kasi sa barko meron naman dito sa mga lalagyan nila mga life jacket. Nakita ko na yung iba, nagsusuot na rin ako. Sinuotan ko na rin yung anak ko. Meron bang pambata? Actually, wala. At sa pagkakataong ito, hahanapin ko ang eksaktong lugar kung saan lumubog ang kapuspalad na barko. Una naming sinisid ang ilalim ng isla na kalapit sa pinaglubugan ng Doña Marilyn, ang Gato Island. Tinawid namin ang mga madidilim na kuweba. Tanging ang mga dala naming flashlight ang nagsisilbing liwanag sa aming nilalanguyan. Pero sa gitna ng aming pagsisid at paglangoy, nangilabot ako at napatigil.
Isang pating kasi ang humarap at tila nag-aabang sa aming daraanan. Isang white-tip shark. Mabuti nilang at hindi raw ito nangangagat. Pero minarapat ko pa rin hindi ito gambalahin at umiwas na lang. Sa patuloy kong paglangoy, paganda na ng paganda ang mga tanawin. May dilaw na seahorse, may batfish, at ang makabandag na pufferfish o botete. Ilan lamang ito sa mga lamang dagat na tila nagtuturo sa akin ng aking pupuntahan. Sa lalim na 100 feet, parang nasisilayan ko na ang aking tunay na pakay. Ang mga labi ng MV Doña Marilyn. Buo pa ang ibang parte ng barko, tulad ng mga container van at hagdan. At tila lalong ng lamig ang paligid nang makita ko ang lugar kung saan huling hinagkan ni Tito, ang anak niyang si Jennifer. Ang barkong kumitil dati ng maraming buhay at naghatid ng malungkot na mga alaala. Ngayon, buhay na buhay sa mga lamang dagat na dito'y naninirahan. Pagkaahon, ipinakita ko kay Tito ang aming nakunan. At tila nagulat siya sa kanyang nakita. Dito ko, yun, nakakatuwa din. Dahil imbis na riverside na story, na maganda naman ang kinalabasan din kaysa doon sa masamang nangyari sa amin. Parang balanse lang din ang nangyari. May masama, tapos ngayon, nagawang parang tourist spots. Okay lang. Sa muling pagbabalik ni Tito sa Malapascua, tila unti-unti na rin siyang umahon mula sa kanyang madilim na nakaraan. Jennifer, pasensya na anak. Ngayon lang ako nakapunta dito. Mabuti na lang na nagkaroon ng pagkakataon na mabisita kita rito. Pangako ni Tito, hanggat patuloy na umaagos sa mga alon sa Malapascua, ang pagmamahal niya sa anak na si Jennifer, patuloy na sisisid hanggang sa kaibuturan ng kanyang puso't isipan. Para sa aking susunod na underwater adventure, kailangan ko munang pumunta sa labas ng bansa. Next stop natin, Kota Kinabalu. You heard it right. Dahil ang next destination ko ay sa Sabah, Malaysia. Pero hindi talaga dito ang aking punteriya. Dadaan lang kami dito patungo sa pinakasulok na paraiso sa katimugan ng Pilipinas. Sa kaduluduluhan ng Pilipinas, matatagpuan ang Turtle Group of Islands. Ang tatlong isla dito ay bahagi na ng Malaysia, habang 6 naman ang parte ng probinsya ng Tawi-Tawi. Noong August 26, 1999,
na-proclaim siya as Turtle Islands Wildlife Sanctuary. Ang mga British na dating sumakop sa isla ang nagbigay ng pangalan dito. Simple at tahimik ang buhay ng mga tao rito, pero madalas pa rin silang may mga bisita. Ano pa nga ba kundi ang mga pawikang dumadayo sa kanilang dalampasigan? Pinuntahan namin ang isla ng Baguan. Dito kami mag-aabang ng pawikang mangingitlog. Talaga naman nakabibighani ang islang ito. Nakatutuwang mapagmasdan na nananatili pa rin ang likas nitong ganda. Ang isla ng Baguan kasi raw ang paborito ng mga pawikan na pag-iwanan ng kanilang mga itlog. Pinili ng pawikan yung Turtle Island bilang isang nesting ground niya just because probably long time before in Turtle Island is almost non-inhabited the area. So, they seek the refuge na dito mag-deposit na itlog, hindi sila na-disturb. Pagsapit ng gabi, nag-abang na kami ng mga pawikan na bibisita sa isla. Tinatayang 1,000 pawikan ang taong-taong dumadalo sa isla ng Turtle Islands para mangitlog. Magsisimula na kasi ang proseso ng egg laying o ang pangingitlog ng mga ito. So, isang to, sundan natin yung tracks. The temperature is very important kasi it will determine the sex nung eggs nila, no? So kaya nga pinipili nila yung mas malilom na lugar. Hindi lang isa, madami pa. Nandito pa yung dalawa, yung isa bumaba na. Ibig sabihin, meron pa tayong posibleng dalawang pawikan na mangingitlog dito. Hanapin natin. Hanggang sa nakita ko na nga ang green turtle. And sometimes in a day, average sila na 60 to 120 eggs, no? Now, it's very important na wag mo silang iistorbohin kapag naghahanap sila ng lugar kung saan sila mangingitlog o i-deposit yung kanilang mga eggs. Now, some say na if yung mga pawikan kapag de-deliver na sila ng kanilang itlog o naglalabas sa kanilang itlog, they enter into a state of trance. I can see around mga more than 20 eggs already there. Yung mga itlog nila, they're wet kasi nga because of the mucus nung kasama nung pag-deliver ng egg para mas mabilis yung easy passage ng mga itlog na they're around the size of a ping pong ball. Pagkatapos, ibinabao na ng mga pawikan ang kanilang mga itlog sa may buhangin. Ito'y para protektahan ng mga itlog sa mga posibleng kumuha o kumain ng mga ito. Siyempre pa, bilang isang veterinaryo, hindi ko na rin pinalagpas ang pagkakataong makatulong sa mga pasyente ko. Kuhanin natin yung widest part. pH 4.5. Okay, ang tag na ilalagay natin sa kanya is pH 0492A. Okay. For baby. Pagkatapos niya mangitlog, immediately after natakpan na niya yung mga itlog niya, pabalik na siya sa dagat. Okay, Mami. Thank you very much for laying your eggs. Pagsapit ng umaga, mga hatchlings o maliliit na pawikan naman ang aking papakawalan sa dagat. Ito ang mga nabuong pawikan mula sa mga napisa ng itlog na naiwan sa isla. Okay, ngayon, i-release ko na si Michelangelo, si Rafael, si Leonardo at saka si Donatello kasama si Tito Big and Joey at saka si Pong Pagong dun sa dagat na ibabalik na natin sila. Right.
makikita ang bilis agad nilang lumangoy. Yun nga lang, 1 hanggang 10% lamang ng mga hatchlings na aking pinakawalan ang inaasahang tatanda hanggang 30 taong gulang. Palalagpasin ko ba naman ang pagkakataong makita ang mga pawikan sa kanilang natural habitat? Siyempre, hindi. Kaya sinisid ko na rin ang karagatan ng Sulu para makasamang lumangoy ang mga pawikan. Sa ilalim ng dagat, nakita ko ang ganda ng mundo ng mga pawikan. Sa lalim pa lang na 30 feet, may nakita na akong pawikan. Sampung green turtles din ang aking nakadaupang palad. Pero mailap yata mga pawikan ng Sulusi. Unay tila nagtaka pa ang pawikan na ito, pero agad din siyang lumayo. Kung sa lupa, mabagal ang kanilang paggalaw, sa dagat, sing bilis sila ng mga isda kung lumangoy. Tinatayang umaabot sa 80 taong gulang ang mga buhay ng mga pawikan. Maya-maya pa, first time namin nasaksiyan ang isa sa pinakamahalagang eksena ng mga pawikan sa ilalim ng dagat, ang kanilang pagme-mating. Maswerte kami dahil bibihira daw na masaksiyan ang paglalabing-labing ng mga pawikan dahil syempre mailap sila sa mga tao. Kung sakali, ang susunod na destinasyon ng pawikang babae na ito sa dalampasigan na para mangitlog. Dalawang times lang nagkakaroon sila ng kumbaga napupunta sila sa bliss, no? One is yung kapag nagle-lay sila ng egg, tapos yung pangalawa kapag nagle-mate sila. Pero ngayon, nahaharap sa pagkaubos ng lahi ang mga pawikan. Adult turtles that going to some areas, sa mga fishery area natin na nahuhuli sa mga nets, nakakatay, nalulunod, so hindi sila nakakabalik dito sa lugar na to. At pati pala mga itlog ng pawikan, nasa matinding panganib na rin. Bagamat may batas na nagbabawal sa pagkuha at pagbebenta ng mga itlog ng mga pawikan, ordinaryo itong gawain sa mga isla ng Turtle Islands. Nakilala ko si Ijong, egg trader, residente rin ng Turtle Islands. Sir, alam niyo po ba na may batas tayo na nagbabawal sa pagkuha ng mga itlog at pagbenta nito? Ito naman ang kabuhayan talaga ng taga-taga na ang sa iklog nito. Mula noon pa. Mula sa Turtle Islands, ibinibiyahe sa Sandakang Malaysia ang mga itlog. Bawal magbenta ng itlog ng pawikan sa Malaysia, pero ang iba nating kababayan, tila walang takot at patuloy pa rin sa pagtitinda. Hanggang pinapayagan ng mga residente magbenta ng itlog ng pawikan, inalalapit pa rin natin ang mga lahi nila sa pagkawala. Hinding-hindi ko malilimutan ang karanasan ko sa Turtle Islands. Sana nga, tuluyan ang pangalagaan ng mga pawikan para dumami pa ang lahi nila at dumami pa rin ang mga tulad ko nagpista ang mga mata sa dakilang obrang ito ng kalikasan. Tapos ng summer, hindi raw makukumpleto kung hindi ka nagburakay. Isa sa mga pinakapopular na destinasyon sa Pilipinas kapag sumasapit ang panahon ng tag-araw ay ang isla ng Boracay. Tunay naman talaga kasing kamangha-mangha ang taglay nitong kagandahan.
experience. Isa sa mga activity na pwede niyong gawin dito sa Boracay ay yung mag-snorkeling dahil maganda yung kanilang mga snorkeling site dito. Dati akong takot sa tubig, pero mula nang nadiskubre ko ang iba't ibang water sports, na-addict na ako. Sarap! Pero may bagong paraan daw ngayon para makita ng malapitan ng mga isda nang hindi nag-i-scuba diving. Here we go! Yeah, mag-reef-walking na kami. Yung pong reef walking kasi is madali lang activity. Ay maglalakad sa ilalim. Tapos magpapakain ng isda. Dahil first time ko ito, syempre, medyo kinakabahan ako. Yung compressor na yan, umaanda, nag-store siya ng hangin doon sa tangke na sa loob. So, pamula po doon sa tangke, i-deliver naman niya doon sa filter. Isang taon pa lamang may reef walking dito sa Boracay, ngunit patok na ito. Habang mataas pa ang sikat ng araw, minabuti na naming lumubog para mas malinaw ang visibility sa ilalim. 1, 2, 3! Ibang-iba pala ang pakiramdam kapag rumarampa under the sea. At para di ako deadmahin ng mga fish, inakit ko sila ng dala kong tinapay. At nang pinalilibutan ako ng mga isda, pakiramdam ko, reyna ako ng malaking aquarium. Payapa ang alon, tahimik ang buong paligid. Sa 15 minuto na itinagal ko sa ilalim, tila nakalimutan ko lahat ng problema sa mundo. Tunay na isang paraiso ang Boracay. Ngunit kung ang mga munting problema nito'y hindi maaagapan, baka tuluyang maglaho ang angkin nitong kagandahan. Nakilala ko si Sir Mike habang nagpapatrolya sa Dalampasigan. Miyembro siya ng isang environmental group na nangangalaga sa Bora. Kasama sa mga proyekto nila ang pagtatanggal ng mga basura sa dagat. Sa una, wala akong gaano nakitang nakalutang na basura. Kaya inanyayahan ako ni Sir Mike na sumisid. Fishing line. Kala ko inunan to eh. Ayun pa. Hindi mo naman may toothpaste pa. Hindi naman nila kailangan mag-toothbrush eh, di ba? Huwag nyo na may tapon, dalhin nyo na sa bahay nyo. Kung magkabisan, uupo sila sa beach. Pagkatapos nandun, may ano sila ng chichirya, kung ano-ano. Then after that, naiiwan nila doon. Ngunit hindi lang pala tayo mga tao ang kalaban ng karagatan, maging ang kalikasan. Sikat ang anilaw sa kanilang mga naggagandahang coral reefs. Dinadayo ito ng mga underwater videographer at photographer. Pero kung gusto mong mas maging makabuluhan ang iyong anilaw trip, tumulong sa mga bantay dagat ng Batangas sa pangunguha ng crown of thorns. Ang mga crown of thorns kasi ay mga starfish na punong-puno ng spines na sumisira sa mga corals.
nagbubuga sila ng laso na pumapatay sa mga corals. Dapat daw maging maingat sa pagkuha ng mga ito. Kapag natusok ka raw kasi ng mga spines nito, pwede kang lagnatin. Doble ingat din daw sa pagtatanggal ng crown of thorns dahil kapag natusok ito, maaaring mag-iwan daw ito ng milyong-milyong semilya sa dagat. Nung dumating ang turismo dito sa amin, mga bisita nagrereklamo na bakit maraming coach. Nagkaroon ng bantay dagat at kami nag-volunteer. Ito yung tong na gagamitin natin sa panghuli ng mga tinatawag na crown of thorns o yung mga tinatawag na peste sa karagatan, yung kumakain sa mga live corals. At dahil nga madali na raw itong mahanap, sa lalim na 5 hanggang 10 talampakan muna kami maghahanap ng pesting crown of thorns. Hanggang sa may nakita na akong isang crown of thorns. Oh, yan, oh. Kita nyo na, ito na yung nahuli naming isa sa mga crown of thorns. O yan, oh, gumagalaw-galaw pa. Yung mga, parang may mga, ano siya, may mga tentacles, yan, oh. Kaya, ano dito, talagang masidhi yung kampanya para maubos itong mga pesting ito sa karagatan. Malaki talaga ang gampanin ng karagatan sa ating buhay. Tulad na lang sa underwater church na ito, dito pa rin sa Anilao, kung saan nakalibing sa isang concrete box ang abo ni Dr. Tim Sevilla, isang devoted dive instructor. Bago po siya pumanaw, ganun po napag-desisyon nila ng mga kapatid niya na dun nga po siya sa cathedral ililibing. Nang araw na iyon, kasama ang kanyang apo na si JR, dadalawin namin ang libingan ni Dr. Tim. At hindi na namin kinailangan pang pumunta ng Dangwa dahil dito sa ilalim ng dagat na rin kami kukuha ng bulaklak na iaalay rito. Pero parang hanggang dito na lang ako dahil masyadong malalim na para sa akin ang 60 feet na lalim ng katedral. Kaya hinayaan ko na lang si JR na mag-isang mag-alay ng bulaklak sa kanyang lolo. Iyon, nakakatuwa na may mga tao na talagang hanggang sa kabilang buhay inaalay yung kanilang pagmamahal para doon sa kalikasan, especially like dito sa karagatan si Dr. Tim Sevilla, hanggang sa kabilang buhay doon siya. So sana ganun tayo lahat, no? Magkaroon tayo lahat ng pagmamalasakit. Pinapakinabangan natin yung karagatan, yung ating mga kapaligiran. So at the same time sana inaalagaan din natin. Sa aking mga underwater adventure, naisip ko, lahat naman tayo pare-pareho naghahanap ng lulugaran dito sa mundong ibabaw. May iba nga lang na nahanap nila ang kanilang katahimikan sa ilalim ng karagatan. Ang aking next underwater adventure magaganap dito sa Taytay, Palawan. Balita ko kasi, world-class daw ang mga diving spot dito. Dinarayo pa ng mga foreigner. Dito sa Club NOAA, isang first-class resort sa Palawan, kami magdadive. At nang nagsabog ang Diyos ng kagandahan sa Palawan, mukhang maraming nasalo ang resort na ito. Puting buhangin, asul na tubig at preskong simoy ng hangin. Kaya naman ang sarap mag-relax-relax. Pero hindi lang pala mga turista ang dumarayo rito sa Club NOAA tuwing buwan ng Abril, lalo na kapag full moon. Pati na rin ang mahigit 100,000 uri ng isda na galing pa sa iba't ibang bansa. Dito sa Palawan,
Palawan, di talaga matatawaran ang ganda ng kalikasan. Kaya lahat excited magtampisaw kahit sa tirik ng araw. Pero alam niyo ba, sa ilalim ng dagat, may mga excited din ang mga isda. Ayon kay Dr. Ben Gonzalez, fish ecologist, friendly raw ang mga isda rito sa Palawan. Hindi mailap, tulad ng mga isdang ating nakasanayan. At ayon pa kay Doc Ben, pwedeng-pwede mo raw silang pakainin. Fish feeding ang tawag nila rito. Yung selection po ng mga isda dito, anong pagkakaiba nito sa ibang lugar? Sa wild yan, pag una mong mapuntahan yung mga areas na hindi nagpipiding at saka sanay sa mga bungbong at saka yung dynamite fishing. Dito sa Palawan, sasabayan kong mananghalian ang mga isda at itong mga baong kong tinapay ang kanilang lalantakin. Kaya tara, sisid na! Dito kami sumisid, malapit sa mga corals. Dito raw kasi madalas chumichibog ang mga isda. Ang ibang isda naman, inuulam ang mga lumot na nasa buhangin at sa gilid-gilid ng mga corals. Habang ang iba, kapwa isda ang kanilang kinakain. Aba, uso pala ang kanibalism sa mga isda. Mabuti na lang, hindi nila inisnab ang aking daladala. Pagkasisid ko pa lang, tila welcome na welcome akong sinalubong ng daang-daang isda. Lalo pa nang inilabas ko na ang daladala kong tinapay. Iba't ibang isda ang nakipagtanghalian sa akin. May maliliit na palata o yung mga makukulay na isda. May grupo-grupo rin ng lapu-lapu. At dito, may dalawang gahitang lapu-lapu na panayang sunod sa akin. Ayon pa kay Doc Ben, buntis daw ang isa sa mga lapu-lapong ito. Hindi kaya niya ako pinaglilihian? Kahit saan kasi ako pumunta, sinamahan ako ng bagong kaibigan kong ito. Kapag ang isda raw kasi nasanay ng pinapakain mo, susunod at susunod ito sa'yo. Ganito palang feeling ni Jezebel pagkasama niyang kanyang mga underwater creature friends. Pero hindi lang basta pagpapakain ng mga isda ang amin naging pakay. Dahil full moon nga nang dumating kami sa Palawan, sakto namang ito rin ang mga sandali kung kailan naghahoneymoon ng mga isda. Ang tawag dito, fish spawning. Ito ang paraan ng mga isda para sila'y dumami. Iba't iba ang kanilang paraan ng paglalabing-labing. Minsan, grupo-grupo at minsan naman, tila nagliligawan pa. Tulad ng mga clownfish na ito o yung mga kalahi ni Nemo, tila nagsusuyuan sa paligid ng anemone. Nakakatuwa pa rito, sa aming pagsisid, may nadiskubre raw na bagong species ng isda si Doc Ben na sa regular niyang pagsusurvey sa Palawan. Ngayon lang niya nakita rito. 3-4 na species yung nagdagdag na hindi pa na-record sa mga nakaraang dives namin. Napakasaya ng experience kong ito sa ilalim ng dagat. Pero nakakalungkot din dahil ito na marahil ang huling pagkakataon na magkakasama kami ng aking bagong kaibigan. Siguro nga dahil nga sa kagandahan niya at ng kalikasan sa ilalim ng dagat, lalong lumalakas yung loob ko o yung stand ko na dapat talagang pangalagaan natin ang environment natin, yung kalikasan. Kasi sayang sana lahat ng mga tao matutong sumisid. Dahil kung nakikita nila at alamin lang nila kung anong nangyayari, lalo silang magigising sa katotohanan at malamang babaguhin na natin yung lifestyle natin bawat isa para lang isave ang ating Mother Earth. Ganda ng araw. Perfect para sa diving. 3 hanggang 4 na oras mula Maynila,
matatagpuan ang Barangay Anilao sa Batangas, ang tinuturing na paraiso ng mga diver. Sari-sari ang mga dive site dito at hindi kailangang sumisid pa ng malalim upang makita ang mga makukulay na yamang dagat. Ngunit kahit ilang dekada nang dinadayo ito ng mga diver, kamakailan lang natuklasan kung gaano kahalaga ito sa kalikasan ng mundo. Base sa pag-aaral nitong taong 2005 ng mga scientificong sina Dr. Kent Carpenter at Victor Springer, kasama ang Anilao sa natuklasang Center of the Center ng Marine Biodiversity, ang Verde Island Passage. Doon sa scientific paper na yon, pinatunayan na nandito sa Central Philippines ang pinakamaraming uri ng isda at saka ibang marine organisms sa buong planeta. Dahil sa matagal nang hiwalay ang mga isla ng Pilipinas sa mga mas malalaking lupa, sari-saring hayop at halaman na nag-evolve na dito lang sa atin matatagpuan. So ano dapat ang maging aksyon ng mga Pilipino tungkol dito sa natuklasan tungkol sa marine biodiversity sa ating bansa? Actually, dapat as Filipinos, we should be very proud. No? This is a global heritage. It's a national heritage, and it's something every Filipino should be proud of. But that pride also carries with it a responsibility. Na pagka hindi natin inalagaan ito, hindi lang Pilipinas ang mawawalan, buong mundo. Kasi nandito na nga pinakasentro ng marine biodiversity dito sa lugar ito. Mahigit 10 taon na ako nagda-dive dito sa Anilao, Batangas. Pero hindi ako kakalain na ito na pala ang epicenter ng marine biodiversity. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong planeta. Sa tagal ng sinisisi nito ng mga diver, hindi pa rin nauubusan ng Anilao ng mga sorpresa. Tulad lang sa taong ito, nakadiskubre ang mga scientifico na mahigit 40 bagong uri ng nudibranch. Lamang dagat na hindi masyadong binibigang pansin. Ngunit isa pang katibayan ng yaman ng ating karagatan. At ngayon sa pagsisid ko, susubukan kong hanapin ang sinasabi nilang parang susong nakahubad. Check tayo ng agos. Clear? Clear. Sa mababaw na parte pala ng dagat, sinalubong na agad ako ng isang kawan ng mga barakuda at mga makukulay na aquarium fish. Sa ibang lugar, iniiwasan ng mga isda ang tao. Ngunit dito sa Anilao, maaari kang palibutan ng mga pagkain dagat na walang katakot-takot sa mga diver. Tanda ito ng mahigpit na proteksyon sa Anilao. Makalipas lang ang ilang minuto, nakatawag naman ang atensyon ko ang tila mga bituin sa ilalim ng dagat. Ito ang mga big mouth mackerel at masaya nila akong sinabayan sa aking pagsisid. Ilan saglit pa, daan-daang talakitok naman ang bumulaga sa akin. Ang lionfish, magara nga, pero di ko na nilapitan. May kamandag kasi ito. Maya-maya lang, nakita ko na rin ang pinag-uusapan ngayon sa larangan ng siyensya. Ang nudibranch ay isang uri ng invertebrate na walang shell. Kaya tinawag itong parang susong na kahubad. Bagamat may kaliitan, madali naman itong makita. Gumagapang lang kasi ito sa ilalim ng dagat at hindi nakalalangoy. Pero kahit na maliit, matinik daw ang mga nudibranch. Hindi sila namamatay sa kamandag ng ibang organismo sa dagat. Ayon pa sa mga eksperto, sa ilalim ng dagat, nagsisilbing babala ang kulay ng isang organismo. Mas makulay, mas delikado. Tulad na lang ng mga makukulay na nudibranch, malalason daw ang sinumang kakain sa kanila. Gayunpaman, nakatutuwa pa rin silang tingnan. Isa pang dahilan kung bakit ko babalik-balikan ang Anilao. August 11, 2006, isang oil tanker lumubog sa timog kanlurang bahagi ng karagatan ng Guimaras.
daang-daang libong galon ng langis ang kumalat sa katubigan at pangpang ng Guimaras. Ang dating malaparaisong isla, nasadlak sa tinaguriang pinakamalaking oil spill sa kasaysayan ng Pilipinas. Makalipas ang halos 2 taon, nakaahon na kaya mula sa trahedya ang karagatan ng Guimaras? Andito na kami ni Howie sa Tacnong Island sa Guimaras. Ang lugar na grabing naapektuhan na nangyaring oil spill noong 2006. Pero ngayon, pag nakita natin Howie, di ba? Halos walang bakas ang oil spill. 1990 nang ideklarang Marine Reserve ang isla para maprotektahan ito laban sa mga illegal na mangingisda. Pero dahil sa oil spill, muli na namang nalagay sa banta ng pagkasira ang buong isla. Anong itsura nito nung bagong nangyari yung oil spill? Yung mga buhangin, itim harap. Itim talaga. Parang ganito. Oo. Pero ngayon, tanging mga drum ng langis na lang daw ang naiwang alaala ng bangungot ng oil spill. Medyo malabo ang tubig sa ilalim. Malakas daw kasi ang agos ng tubig sa bahaging ito. Kakaunti rin ng mga isda at nakapadlulumo ang durug-durug na corals na aming nakita. Kuha lang ng kuha, yung mga nag-glean ng mga shells, yung mga pangisda lang ng pangisda, illegal fishing, ganyan. So talagang mauubos talaga pag walang regulation na or conservation. Bagamat sinira ng illegal fishing ang karagatan ng Taclong, himula namang walang senyalas ng pagkasira ng mga coral, bunga ng pagtagas ng langis. Pero kung tila hindi naapektuhan ng oil spill ang mga isda at coral, hindi naman nakaligtas ang mga mangrove o bakawan. Dito sa labas, nabuhay lahat yung mangrove, pero doon sa loob, doon maraming patay na mangrove. Dahil sa langis na bumalot sa mga katawan at ugat ng puno, halos 15% ng mga mangrove forest ang namatay. Ito pa man din ang nagsisilbing tirahan at itlugan ng mga isda. Yung sa mga fisher folks, kasi sila yung naghirap magtanim, naghirap na magpangalaga noon. Kami nag-assist, the technical assistance kami, sila yung talagang nagtatanim. Malaking pinsala, hindi lamang sa mga plantation, sa kabuhayan din nila. Isang bagong karanasan para sa amin ni Susan ang sumisid sa mangrove swamp. Malabo ang tubig at parang obstacle course ang mga ugat ng bakawan, mga punong kayang mabuhay sa tubig alat. Dahil masukal, hindi inabot ng mga clean-up activity ang gitnang bahagi ng mangrove swamp. Hindi rin nakapasok ang malalaking alon para mahugasan ng mga punong nababalot ng langis. Pero may nakita kaming tumutubong binhi ng bakawan. Matingkad na palatandaan sa pag-asang hinihintay ng mga taga-Guimaras na tuluyan na makababangon ang kanilang karagatan. Pero hindi na natin kailangang magpakalayo pa para lamang makita at maramdaman ang problemang kinakaharap ng ating mga karagatan. Dahil dito mismo sa Manila Bay, kitang-kita na ang ebidensya. Mistulan na ito ngayong malaking basurahan. Dito kasi dumidiretso ang mga dumi mula sa mga probinsya ng Cavite, Rizal, Bataan, Pampanga at Bulacan. Sa katunayan nga niya, 27 tonelada ng basura ang nakukuha sa Manila Bay kada linggo. Ang dami nito kayang pumuno ng 3 truck ng basura.
Mabuti na lang at may ginagawa ng hakbang ang ilang sektor ng pamahalaan, tulad na lang ng Philippine Navy. Aming advocacy na kailangan magtulong-tulong lahat ng mga Pilipino para magkaisa tayo na malinis ang ating karagatan. Narito tayo ngayon sa Manila Bay para tumulong sa Coastal Cleanup Project ng Philippine Navy. Sa loob ng 2 oras na clean-up drive dito sa Manila Bay, mahigit 60 kilo ng mga basura ang nakolekta ng Philippine Navy. Nakakalungkot mang isipin ang lugar kung saan merong Manila's best sunset ang Manila Bay ay hindi na pwedeng paliguan o di naman kaya ay sisirin. Sa dumi ng tubig dito, maaari ka pang magka-skin disease o di naman kaya ay makakuha ng mas malalapang sakit. Pero may nakapagsabi sa amin na may natitira pa raw bahagi ng Manila Bay na puno pa rin ng buhay. At matatagpuan daw ito sa parte pa rin ng Manila Bay sa Ternate, Cavite. Pagkasisid, napansin kong sadyang madumi at malabo ang tubig. Kita pa ang mga bakas ng illegal fishing sa mga nasirang corals. Nagsimula na akong mawala ng pag-asa na may makikita pa akong fish sanctuary. Napakalabo na kasi ng tubig. Pero maya-maya lang, may nakita na akong mga buhay na lamang dagat. Mayroong lionfish, stonefish, at ilang pang sea creatures na nakita ko na sa ilang dive sites na aking sinisid. Nangangahulugan lamang na may pag-asa pa ang dagat na ito na muling mabuhay. Sa dinami-dami ng biyayang binibigay sa atin ng karagatan, tungkulin natin na ito'y pangalagaan para ang susunod na henerasyon mapakinabangan pa rin ito at higit sa lahat para masilayan at masisid pa nila ang taglay nitong ganda.